Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay may katanungan. Ang sabi po, Ma'am Rose, ako po ay may katanungan tungkol po sa paksang peripheral neuropathy. Yung pong, pwede po kayong mag-follow, like and share para malaman nyo po ang kasagutan. Ang aking pong official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ang akin naman pong YouTube channel, Rose Alfonso. Please click subscribe, pati yung bell, pindutin nyo para ma-update kayo sa aking bagong video. So ngayon, tatalakayin po natin itong peripheral neuropathy. Ang peripheral neuropathy, ito isang condition kung saan may sira o pinsala sa peripheral nerve na nagdudulot ng abnormal na senyales mula po sa utak papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maring magdulot ito ng pagkawala ng pakiramdam, pananakit, pamamanhid, pagkaantok ng mga apektadong bahagi ng katawan. Ito pong karaniwan ng sanhi nito ay diabetes, malnutrition, pagkakaroon ng infection, o pagkalantad sa chemical or toxin. Inulit ko po, ang peripheral neuropathy, ang mga medical issue, may kaugnayan sa diabetes, o kulang ng nutrisyon, o pagkakaroon ng infeksyon, at nalantad ka sa chemical or toxin. Ngayon, malaking may tutulong po yung pag-check up mo sa doktor para magkaroon ka ng tamang diagnosis at mabigyan ka ng tamang treatment option para sa peripheral neuropathy. Kayo po ay nanonood sa akin ngayon sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, at sa YouTube naman ay Rose Alfonso. Ngayon tuloy po natin ang tungkol sa peripheral nerve. Ang peripheral nerve, ito po yung network ng nerve sa labas ng ating utak at ng ating spinal cord. Nakakonekta itong mga nerve na ito sa central nervous system, sa ating muscle, sa ating balat at internal organ. Kaya tayo nakakaramdam, nakakagalaw, at nakokontrol natin yung function ng ating katawan. Pagka na-damage yung nerve na yan, peripheral nerve na yan, ay ito pong communication network natin ay sira. Kasi ito po kasing peripheral nerve, ito yung nagdadala ng mensahe back and forth pagitan ng utak at ng ating spinal cord, yung central nervous system natin, at saka sa the rest of the body. Inaalaw nitong yung peripheral nerve na yan, makaramdam tayo ng sensation, controlled muscle, and ma-maintain natin na important function tulad ng digestion and circulation. Yung peripheral neuropathy, ito po pag yung nerve po ay na-damage. Imaginein mo, ang analogy nito, imaginein mo merong manipis na wire at ito'y naputol. Ito yung damage na to ay may epekto sa message na nagtatravel dun sa nerve. Nagkakaroon ng iba't ibang simptoma kung saan yung nerve ang apektado. Maraming sanhi po ng peripheral nerve damage. Maring trauma, mga injury galing sa aksidente, o ikaw ay nahulog, o yung minsan sa sports na kinahihiligan mo, nagkaroon na-compress yung nerve mo, o na-stretch yun, or na-crush yung nerve na yon. Ang trauma, isang major cause po ng peripheral nerve damage. Injury tulad ng aksidente, nalaglag ka, sa habang naglalaro ka, ay may na-compress na nerve. Kaya ngayon po, maraming specific example ng traumatic injury na na-damage yung nerve, o fracture. Pag ang buto ay na-break at pwedeng mag-cause ito ng pagka-compress sa nerve by nerve o kaya dislocation. Pag ang buto mo ay na-dislocate, na-stress at napupunit yung mga nerve. Yung mga repetitive stress injury, ito po nagbibigay stress sa nerve tulad ng carpal tunnel syndrome. Di ba yung patuloy kang yung trabaho mo, yung manicurista ka, o kaya gugumugupit ka, o nananahi ka,
nagwiwib ka, so yung kalagi mong ginagawa yon. Pwede kang, tulad yan, yung mga sa bahay, yung pagpiga ng basahan, no? Yung paglilinis, yung araw-araw mong ginagawa, merong carpal tunnel sa ating kamay na nadadamage, kaya napakasakit. At ito, pag nako-compress yung nerve na yon. Maganda mag-take ka ng vitamin C at Super B complex, water-soluble vitamins yan. Hindi ito naiimbak sa katawan, kaya dapat kinoconsume mo to everyday. Ang mga vitamins na to madaling masira at ma-wash out sa panahon ng food storage and preparation. Ang vitamin C at Super B complex, ito yung water-soluble vitamins. Ibig sabihin nito, iinumin mo to empty stomach. Wala pang laman ng tiyan mo. Kaya the best time na inumin mo to, 30 minutes bago ka mag-breakfast or 30 minutes bago ka mananghali or 30 minutes bago ka maghapunan. Ang benepisyo ng vitamin C Super B complex, lalo na kung kulang ka sa tulog, mahina ang katawan mo, very stressful ang buhay mo, at mahina ang digestion mo, mahina yung mga muscle mo at mga nerve mo. Itong Super B complex ay katulong ng vitamin C, nagre-release siya ng energy through metabolism at sinusuportahan yung nervous system natin. So, ang Super B complex, very useful yan sa hindi makatulog, sa mga irritable, madaling mapagod, anemia, mental health symptoms, and dermatitis, and weak digestion. Kaya mag-take ka ng vitamin C, Super B complex, once a day, no? 30 minutes before breakfast. Kung hindi mo kaya ng breakfast, 30 minutes bago ka mag-lunch. Yeah, at least once a day lang. Merong mga medical condition na banggit ko na kanina tulad ng diabetes, autoimmune disease, mga infection, mga vitamins deficiency, pwedeng ma-damage yung nerve na yon. Kaya nga po yung high blood sugar level, nasisira yung nerve over time, especially sa paa at saka sa binti. Yung autoimmune disease naman, ito yung condition pag ang ating katawan ina-attack ng ating immune system yung mga healthy tissues. Halimbawa, rheumatoid arthritis, lupus, yan. Itong mga sakit na to, pwedeng ma-damage yung nerve throughout the body. Ang vitamins deficiency like kulang of vitamin B12, B1, vitamin E, nagko-contribute siya sa nerve damage. Kaya yung infection tulad ng shingle, Lyme disease, HIV, at saka age, lahat ito nakaka-damage ng nerve. Na-expose ka sa lason tulad ng heavy metal or alcohol, pwedeng ma-damage yung nerve mo pag sobra ka sa alak, no? Ang yung carpal tunnel syndrome, ito yung common type ng peripheral neuropathy, sanhi ng paulit-ulit na galaw ng iyong kamay, no? Ang sakit din sa bato, pag ang kidney mo hindi nagpa-function na mabuti, maraming waste product na nagbi-build up sa dugo mo at pwedeng ma-damage yung nerve, no? Merong sakit sa atay. Pagka similar sa kidney disease, pag may liver problem ka, pwede rin ding ma-damage yung nerve mo. Pag underactive yung thyroid mo, ibig sabihin, mabagal ang metabolism mo, apektado yung nerve function mo. At pagka na-expose ka sa toxin like lead, arsenic, mercury, nakaka-damage din ng nerve yan. Merong medication tulad ng chemotherapy drugs and some antibiotic, pwedeng mga side effect nito, nerve damage. Ang simptoma po ng peripheral nerve damage ay pamamanhid, para kang tinutusok-tusok ng karayom, para kang kinukuryente, makirot, nanghihina, nagkakaroon ka ng burning sensation, nawawala ang coordination mo at nahirapan ka maglakad. Yan po ang mga symptom ng peripheral nerve, peripheral neuropathy, no? Pwede ka mag-take ng calcium magnesium. Yung pong calcium magnesium natin, meron na yung zinc at saka vitamin D. Yung zinc, ito'y well-established na mineral, nagpo-promote ng healthy bone growth and density. Ang magnesium, merong role sa bone development.
ina-activate niya yung vitamin D. Ang vitamin D po, merong essential role sa pagtulong sa katawan, magamit yung calcium para lumakas ang buto. Kaya yung Foundation for Retinal Neuropathy, ang sabi, ang magnesium ay tumutulong sa mga chemotherapy-related neuropathy. Sabi rin po sa research, nakita nila, yung mga taong undergoing chemotherapy, nakita nila, ay merong high level po ng magnesium sa diet nila. Kaya pagka meron kang enough magnesium sa diet mo, sabi nga, less ang experience mo sa neuropathy. Kaya ang treatment po ng peripheral nerve damage depende sa underlying cause nito. Sa maraming mga kaso, ang nerve damage pwedeng ma-improve ito o ma-heal completely. In other cases, ang nerve damage pwedeng maging permanent. Maraming treatment option yan, medication. Para ma-relieve yung pain, ma-improve yung nerve function, ma-reduce ang inflammation. Ang treatment po ng peripheral neuropathy depende siyempre sa nanggaling yan. Dapat i-address mo yung sanggaling, anong cause niyan, para maiwasan yung nerve damage at mag-promote ng healing. Kaya yung damage po, pag permanent ito, ay kailangan po ng medication. Ito po para ma-manage yung peripheral neuropathy. Kaya ang pang pain relief, yung medication, kasi nakakaramdam ka ng pain eh. Antidepressant, gano'n, nakakatulong para ma-manage yung nerve at pain. Tsaka yung nerve function mo, nagkakaroon ng improvement. Ang maraming medication, sumusuporta sa nerve function and regeneration. Yung tsaka inflammation reduction. Pag nagkaroon po ng inflammation, nagko-contribute sa nerve damage, merong medication, nare-reduce yun. Importante na itong medication na to, alamin mo kung anong side effect. Makipagtulungan ka dapat sa doktor mo para hindi lumalayan. Try mo rin yung ating crystal oil. Ito'y concentrated plant extract. Nakaka-reduce ng pain at inflammation. Kung may arthritis ka, muscular pain ka, haplasan mo ng crystal oil. Para ma-improve din yung sleep quality mo, ma-relieve din yung headache, at saka pagkahilo, amuyin mo yung crystal oil, pagbarado ilong mo, i-massage mo, magpakulo ka ng tubig, singhutin mo, at para ma-clear yung congestion, ma-improve ang respiratory health mo, ito'y natural remedy para makahinga ka, at saka sa shoulder pain. Nakakakalmante sa ating digestive system, nakakatulong para ma-relieve yung kabag mo, stomach cramps mo, nakaka-relieve din ito ng pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahira mo ng crystal oil. Kaya inulit ko po yung physical therapy, nag-improve yung strength and coordination at balance. Kaya yung physical therapy, isang valuable tool sa pagmamanage ng peripheral neuropathy. Nag-improve yung function and mobility pag meron kang physical therapy. Kasi yung mga physical therapy, ito po ay nakadesign sa exercise program para ma-improve yung muscle strength and coordination and balance. Kaya kung nakakatulong ito, i-maintain mo yung daily activities mo, ma-reduce mo yung panganib sa pagbagsak, dapat matatan mong i-manage yung pain. Maraming physical therapy technique like massage and electrical stimulation, nakaka-relieve ng pain at nag-improve yung sensation. Para sa kung meron kayong damage, ang exercise po, nagpo-promote ito ng flexibility and proper body mechanic, nakakatulong para ma-prevent yung further damage sa health and nerve. Kaya po yung physical therapy, safe ito, very effective way para ma-manage ang peripheral neuropathy, ma-improve yung quality of life. Yung iba po nagpapa-opera para ma-repair yung damaged nerve. Ang surgery can be a treatment option for peripheral neuropathy sa certain cases. Kaya kailangan po nito, meron kang coordination nito sa doktor mo. Dapat bigyan ka ng mga do's and don'ts, no? Kaya nga po yung peripheral neuropathy, may common condition, yung carpal tunnel syndrome. Ito yung nasa ating wrist, no? Ang surgery, nire-release yung pressure dun sa nerve, kinakat nila yung ligament doon sa carpal tunnel. Yung carpal tunnel syndrome,
ito po ay condition, apektado yung tibial nerve sa ating ankle, sa aking sakong. Ang surgery ay pine-perform para ma-release yung compressed nerve. Merong painful condition na didevelop doon sa site ng damaged nerve. Ang surgery, nare-remove yung neuroma. Ito po ay sabi, kung meron kang severe nerve trauma, ang surgery ay para ma-repair yung damaged nerve directly at ito'y kanilang tinatahi. No, kaya nag-graft sila ng nerve. Importanteng maunawaan mo na ang surgery sa peripheral neuropathy is not always successful at meron din itong panganib. Kaya dapat ang doktor meron siyang careful evaluation sa potential benefit at panganib bago ang surgery. Kailangan mo din ng mga lifestyle changes, i-maintain mo yung healthy lifestyle mo, kumain ka ng balanced diet, exercise regularly, walang paninigarilyo para ma-improve yung kalusugan ng nerve at ma-prevent yung further damage. Kumain ka ng healthy diet, mayaman sa prutas at gulay, mga whole grain, essential nutrients for nerve health. Limitahin mo yung processed food, unhealthy fats, and added sugar. Iwasan mo yon. Mag-exercise ka regularly para ma-improve ang circulation, like walking or jogging or dancing, yung Zumba, ganon. Ito pong mag-choose ka ng exercise na gentle at ito po maganda sa nerve, maiwasan mga activities, mag-cause pa ng further damage. Yung weight management, i-maintain mo yung healthy weight mo para ma-reduce yung pressure sa nerve mo, especially sa paa at binti mo. Ang paninigarilyo ay bawal kasi lalong lumalala yung nerve damage mo pag naninigarilyo ka. Mag-quit ka magsigarilyo, recommenda ito para ma-manage mo yung peripheral neuropathy. Ang alcohol moderation, kasi po yung sobrang pag-inom ng alak, nadadamage yung nerve, napipigil din yung effectivity ng medication. Kaya ngayon, ingatan mo yung paa mo, yung proper foot care, napakahalaga, yung daily inspection sa injury sa paa, magsuot ka ng komportabling sapatos, mag-practice ka ng good hygiene, ma-prevent ang infection. Ang pain management, ang relaxation technique like meditation, yoga, deep breathing exercise, nakakatulong para ma-manage yung pain at ma-improve yung sleep quality mo. Kaya kailangan po ay ay makipagtulungan ka. Kung nakakaranas ka ng anong simptoma ng peripheral nerve damage, importante makapagkita ka sa doktor at kumuha ka ng diagnosis, magkaroon ng discussion sa treatment. Ang early diagnosis and treatment, napiprevent yung complication na improve yung quality ng buhay mo. Maganda rin mag-take ka rin ng omega-3. Ang omega-3 fatty acid po kasi, ito po ay nare-reduce yung inflammation. Meron siyang anti-inflammatory property na be-benefit ka dito. Hindi lang po yun sa joint mo, maganda rin po ito sa inyo pong mga rheumatoid arthritis, no? Kaya kung gusto nyo pong magpa-deliver ng ating mga health products, ay i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, pwede rin kayo sa YouTube, no? Ibigay nyo yung details, yung pangalan, address, at cellphone number, kasama po yung barangay, kung saan kayo, saan i-deliver ito, no? I-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, dadako tayo sa 1 Peter chapter 2, verse 11. Ito yung food for thoughts natin. Ang sabi po sa Tagalog, mga minamahal, sabi ni Apostle Pedro, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran natin ang masasamang hilig ng katawan, naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Kaya, dear friends, I urge you, as a foreigner and exile, to abstain from sinful desire. Kaya sabi po niyang interpretation nito, tayo mga Christian, temporary lang resident sa lupa. Kaya sinabing foreigner and exile. Nire-refer nito na ang mga Kristiyano, we don't belong to this world completely. Ang talagang tahanan natin is with God. Kaya dapat labanan natin ang temptation. Yung mga sinful desire, ito'y nakakasama sa ating spiritual well-being. Ang desire, ibig sabihin nito, ay dapat nakapokus tayo sa spiritual growth. Iwasan natin ang kasalanan, pilitin natin magpakabanal, at mabuhay tayo ayon sa katuruan ng Diyos.
ang Christian living, ito'y holy life, iwasan natin ang anything nakakapigil sa magandang relasyon natin sa Panginoon. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.